Hello everyone! Good evening! Okay, so medyo matagal-tagal na rin nung huli ako nag-post. And I hope rinig ako dyan kasi nung una mahina yung audio. Okay guys, so when we go on na vacation, di ba pag nagbabakasyon tayo, pinaplan natin kung saan tayo pupunta, anong hotel or anong accommodation, tapos mag-investigate, di ba guys, bago tayo pumunta doon. Kasi ganun ako, di ba, nagta-travel kami. So, chinecheck ko talaga muna paano sumakay, as in, chinecheck muna, nag-investigate muna, bago pumunta doon. Pero, tayo, di ba, or most people, hindi tayo nag-investigate or hindi nag-investigate on our destination when or after we die or after they die. Diba? So, we put a great deal on a short holiday. For example, travel ka, 2 days, 3 days, 1 week. Pero hindi tayo nag-e-effort or hindi natin binibig deal kung ano yung magiging eternity natin. Okay, so bakit kaya ganon, di ba? So maybe because of how we were raised. Okay, so I am here to share the word of God to you, and I ask you to remain open and listen. Okay, so this is not a word of condemnation, this is a message of warning. Okay? So wala tayong kinokondemn dito, but I have to share this. So maraming times na kinukumbit ako ni Lord na sabihin to, hindi ko sinasabi na perfect ako. Baka sabihin ng iba, Jesus, nagpako ka mabuti, ganyan, kabait, So, kung i-base nyo sa past ko, ganyan. So, pwede nyo sabihin yun. But, that is the biggest lie of the enemy. So, iisipin mo yung nagawa mo, nakaraan mo, hindi ka na mag-share, di ba? But if you are changed, if you are already with Christ, so kung naniniwala ka na si Lord, si Jesus ay namatay para sa kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan natin lahat, I'm doing this for God. Okay? So, hindi din para sa works. Binibase yung salvation through works. So, hindi din ganun yun, okay? So, I'm just fulfilling God's purpose for my life. Okay? So, why is it important that we know the topic of hell? Okay? So, sa previous ko na video, di ba, sinabi ko doon na meron tayong dalawang destination. So, dalawa lang, walang in between. So, wala yung sinasabi na ka lang, para matutulog ka lang, walang ganon. Wala rin yung mapunta ka sa isang place muna, parang doon ka muna mag-stay, tapos after ilang years, isi-save ka ni Lord. No po. So, dalawa lang. So, as I mentioned, nakaraan sa eternity with the Lord. Okay, so that's eternal life, and then or eternity in hell, or that's the second death. So, tatanungin nyo, bakit importante na pinag-uusapan natin to? Diba? So, maraming tao ang hindi naniniwala na hell is real. Even Christians. Diba? Even Christians hindi naniniwala. So, we have reasons here. One, when we understand how severe hell is, we will be more appreciative of what we are saved from. Diba? So, kung alam natin na ito yung gaano kalala ang hell, gaano kalala ang impyerno, so doon natin mas maiintindihan or mas ma-appreciate natin kung saan tayo niligtas ni Jesus. Okay? So, kung bakit nag-sacrifice si Jesus sa cross para sa atin, sa mga kasalanan natin. Okay? So, number 2 is, it will cause us to walk more in the fear of the Lord. Okay, so kung alam natin kung saan papunta tayo pag lagi tayong nagkakasala, kung hindi tayo nagre-repent, di ba? So,
kung hindi natin alam yun, wala tayong takot. Wala tayong takot sa Panginoon. Diba? So, pag alam mo na mali yun, maling magsinungaling, maling magnakaw, dapat nating hindi gawin, diba? So, kung alam mo na hell ang patutunguhan ng taong gumagawa ng mga kasalanan na yun, gagawin natin yung best natin, hindi tayo magkasala, okay? Hindi ko sinasabi na perfect ako, guys. So, ako rin ay nagsastruggle araw-araw sa mga temptations, andyan yung mga gusto ng kaaway, di ba? Na gawin natin ba? Pinagdadasal ko lagi sa Panginoon, andyan yung takot ko sa Lord na kahit gaano ka narrow ang daan, di ba? Kasi narrow is the way that gives life, and broad is the way that leads to destruction. Di ba? Kahit gaano ka narrow, gaano kahirap, pinapanalangin ko, ginagawa ko ang lahat, andun yung takot ko kay Lord. Okay, so number 3 is it will give us much greater passion to witness. Okay, so kung tayo Christians, tayong tao, alam natin kung gaano ka severe ang hell, kung gaano ka lala ito, is dun tayo magkakaroon ng passion to share. So, hindi ito parang magkundina ng iba. I-condemn ng iba. I just want to share. I want you to know how severe hell is. Okay? So, also, may times na may hesitation to share na huwag na lang kasi parang ano sasabihin nila, ganyan-ganyan, isipin nila, hipokrita, kala mo naman malinis, kala mo naman ang buti-buti noon, ganyan. So, inaalis ko yan at alam ko na yan ay lie, biggest lie from the enemy. So, when I say enemy, yan yung devil, okay? So, hindi yan tao, hindi natin enemy ang tao. Okay, so, hindi ito para sabihin na mabuti ako, malinis ako, hindi po. I am doing this for the Lord. So, I am feeling this passion to witness, okay? And also, one reason is that, according to Ezekiel 33:8 says, if you fail to speak to warn the sinner from his way, his blood will I require at your hand. Okay. So, may times na tayo gusto natin i-share sa isang tao. Merong conviction as in meron nga akong gustong i-message, sa totoo lang. Pero hindi ko alam paano ko. Basta I pray that this will reach the person I want to share this with. Okay. So, kung andyan yung conviction mo to share to that person, na kausapin ng taong yan, sabihin mo, pakilala mo si Jesus sa kanya, tapos iwinan mo siya sa gawain niya or nagawa niya, tapos hindi mo ginawa. So, yung dugo niya is, sisingilin tayo ng Panginoon pag harap natin sa Kanya. So, ayoko naman po nung. Okay, so God holds us accountable if we do not open our mouths. Okay, so kailangan nating mag-share. Ano bang purpose natin dito sa mundo? Hindi lang po para yumaman, hindi po para mag-collect ng ari-arian, mag-collect ng anumang mga worldly things. So, kailangan din po natin i-open nating mouth, i-share ang salita ng Diyos sa iba. Okay? So, today we are going to have the topic about